Mga kwentong pambata. Ang Prinsesang Pabo. Maligayang pagdating, minamahal na bisita. Sa Eldoria, ang aming kaharian ay maganda, mahiwaga at misteryoso. Sa aming pamilihan, maaari mong makita ang mga marangyang kasuotan, kumikislap na mga hiyas at ang maririkit na pagkaing masarap. Sa Kastilyo, makikita mo ang aming dedikadong hari na si Lancaster at ang reyna na si Maribel. Ngunit ang hindi mo matatagpuan sa Eldoria, kaibigan ko, ay ang aming prinsesa, si Ivia. Lumipas na naman ng 1 taon, asawa ko. Alam ko, mahal kong reyna. Magbabalik pa kaya ang ating anak? 5 taon na ngayon mula nang siya'y mawala. Ayaw kong sabihin nawalan na ako ng pag-asa. Kaya wag. Isa pa, marami pa tayong gagawin bago ang pagdiriwang. Isang pagdiriwang. Si Prinsesa Ivia ang susunod sa linya para sa trono. Bilang nag-iisang anak na babae ng reyna at nag-iisang anak ng direktang dugo, siya ang lehitimong susunod. Gayunpaman, hindi ito tanggap ng masamang kapatid ng reyna, si Matilda. Naniniwala siya na siya ang nararapat ng tagapagmana at gumamit siya ng maitim na mahika para sumpain si Ivia at palayasin siya sa kaharian. Hindi nalaman ng hari at reyna kung ano ang nangyari sa kanilang anak na babae. Kaya lang siya nawala ay dahil sa isang sumpa mula kay Matilda. Si Matilda ay pinalayas din sa kaharian, ngunit nasaan si Prinsesa Ivia? Kamahalan, patawarin mo ako. Hindi kita nakita nakatayo dyan. Huwag kang mabalisa, Everett. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Tulad ng alam mo, bukas ng gabi ang pagdiriwang ng araw ng pagkawala ni Prinsesa Ivia. Oo, kamahalan. Malaki ang pag-asa natin ngayong taon ng pagdiriwang na makatawag ng sapat na atensyon mula sa mga kalapit na kaharian na baka umuwi na lang siya. Yan ay magiging maganda, kamahalan. Gusto kong maghanap ka ng kakaibang hayop. Isang hayop na hindi pa nakita dito sa ating kaharian. Ang pag-asa ko ay ang mga tao mula sa lahat na nakapaligid ay darating upang tingnan ang hayop na ito at mas mabigyan ng pansin ng Eldoria. Kahit anong hayop, kamahalan? Gawin itong mahiwaga at misteryoso, Everett. Ngayon, simulan na. Ako'y sabik na makita kung anong iyong dadalhin. Kamahalan? Circulus rotundus. Huli ka! Hindi ako estranghero sa mahika. Magpakita ka. Wala akong may papakita. Sino ka at bakit ka nandito sa kaharian ng Eldoria? Kung nagbabanta ka sa hari at reyna, kailangan kong... Hindi ako nagbabanta. Ano ang iyong pangalan? Ivia. Prinsesa Ivia? Sino ang gumawa nito sa iyo? Ang masamang kapatid ng aking ina na si Matilda ay ginawa akong isang pabo at pinalayas ako sa kabilang panig ng bundok sa pagtatangkang nakawin sa akin ang trono. Hinahanap ko ang kaharian mula pa noon. At nahanap kita. Masasabi kong malapit na ako. Ngunit hindi ko alam kung gaano kalapit. Napahinto ako para huminga. Dapat kong sabihin sa hari at reyna. Masisihan sila. Bukas ay pagdiriwang ng pagkawala mo. Naisip kong magugulat sila kapag... Aking ano? Hindi! Hindi mo pwedeng sabihin sa kanila. Huwag muna. Hindi nila ako pwedeng makitang ganito. Ikaw ay maganda. Maintindihan nila na ito isang sumpa. Hindi! Hanggat hindi nasisira ang sumpa. Sige, prinsesa. Iiwanan na kita para ka matulog. Huwag. Pakiusap. Samahan mo ko.
Matagal na akong nag-iisa. Si Prinsesa Ivia at Everett ay nakaupo sa dayami at nag-uusap hanggang madaling araw. Matapos ang ilang oras na pagpapalitan ng kwento, mabilis nilang napagtanto na nahuhulog na pala sila sa isa't isa. Prinsesa Ivia, masyado bang matapang na sasabihin ko sa iyo na sa tingin ko ay umiibig na ako sa iyo? Ganon din ang nararamdaman ko, Everett. Ngunit ang kanilang kaligayahan ay hindi magtatagal. Gliese. Contra impetum! Alam mo ang itim na mahika? Nakikita ko. Ibigay mo sa akin ang prinsesa at hindi kita sasaktan. Oo, alam ko ang itim na mahika. Patawarin mo ako. Siguradong nakakatakot iyon. Matilda! Hindi! Pero ikaw? Hindi mo sinabi sa akin! Alam ko, ako... Paano mo ito naitago sa akin? Ivia, hindi ko... Isa kang halimaw! Malinaw na natakot si Prinsesa Ivia sa itim na prinsipe, si Everett. Ang kanyang reputasyon ay ang takot at sakit. Ngunit ang hindi niya alam ay matagal na niyang kinalimutan ang ganong buhay at ang kanyang trono. Nahanap mo ang aming anak? Nasaan ang prinsesa? Anong ginawa mo sa kanya? Wala akong ginawa. Pero wala siya dito. Paano kami magtitiwala sa iyo kung nawala mo siya? Pangako ko sa inyo, alam ko kung paano siya mahahanap muli. Siya ay sinumpa. Isinumpa? Ginawa siyang pabo ng kapatid mong si Matilda. Napakatuso. Alam ko ang itim na mahika. Kapag nahanap ko na siya, may babalik ko siya sa dati. At pagkatapos iiwan mo ang kaharian mong pakailanman? Kung yan ang iyong hiling. Tagapagligtas man o hindi, alam mo ang itim na mahika. Ikaw ay lubos na mapanganib. Bakit ka nandito, bata? Sinabi ni Everett sa kanila ang kanyang kwento. Nalaman ng hari at reyna ang tungkol sa pagpapatapon sa kanya. Paano ang kanyang ama na nagalit sa pagpili ni Everett na lisanin ang kanyang tahanan at ang kanyang kapangyarihan, pinalaya siya sa kaharian at pinilit siyang maghanap ng trabaho bilang isang katulong sa kwadra. Tinanggap ng hari at reyna ang kanyang kwento at pinapunta siya upang hanapin si Prinsesa Ivia. Transformatio Pavo. Kumusta? Kumusta? Tinatawag kita. Isa pang pabo sa kagubatan na ito? Paano? Naniniwala ako sa tadhana. Salamat sa tadhana. Paano tayo lalabas sa kagubatan na ito? Bakit gusto mong tumakas? Revertera ad humanum. Kumusta, prinsesa? Ikaw na naman. Alam mo ang itim na mahika. Mas may alam ka kaysa sa mga nakilala ko. Pero bakit ka naging pabo, Everett? Para sa iyo, prinsesa. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Kaya kitang ibalik sa dati. Ano? Alam ko ang orasyon. Ngunit upang ito ay gumana, kailangan ay gusto mo nang bumalik. Sobe ng lahat ng ito. Iyan ay pinakamadaling bahagi. Mararamdaman mo lang ang pagnanasa sa iyong puso. Kapag nag-orasyon ako, magbabalik ka sa dati. Hindi yun ganun kadali. Hindi ito kung ano. Mas magiging maingat ako kung ako sa'yo. Matilda! Kung babalik ka sa pagiging tao, prinsesa, ako ay nariyan upang gipitin ka hanggang sa araw ng iyong kamatayan. Titiyakin ko na hindi mo makukuha ang trono, hindi ka magiging reyna, at mamalasin ka ng habang buhay. Gusto kong makitang subukan mo. At ano ang gagawin mo tungkol dito, bata? Ginulat mo ako kanina sa iyong munting panlaban na orasyon, ngunit wala ka nang masasabi magagawa na ikakatakot ko ngayon. Ako ay mas malakas at mas determinado na tapusin ang mga bagay para sa malambing na munting Prinsesa Ivia. Ikaw ang itim na prinsipe? Ang nag-iisa. Kamahalan, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadyang kalabanin ka. Sabi nila ay wala ka na. Hindi ko alam. Patawarin mo ko.
Kung sakaling tumapak ka muli sa kahariang ito, sisiguraduhin kong wala ka ng mga paa na magagamit. Oo, kamahalan. Ano man ang sabihin mo? Alis! Huwag kang matakot. Bagamat hawak ko ang isang pinakadakilang itim na kapangyarihan bukod sa aking ama, ang itim na hari, hindi ko nais na saktan ka. Marami kang itinago sa akin. Hindi. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Mahal na mahal kita, prinsesa. Anong gusto mong gawin? Hindi ko alam. Oo, alam mo. Ayos lang yon. Maaari mong sabihin sa akin. Gusto kong manatiling isang pabo. Ang kalayaang naramdaman ko sa mga taong ito ay hindi ka panipaniwala. Sa pangalawang pagkakataon na ako ay maging tao muli, ay kailangan kong kunin ang korona para sa kaharian. Hindi ko gustong maging reyna, pero babalik ako sa pagiging tao para sa'yo, Everett. Prinsesa, ako ay magiging isang pabo para sa iyo. Totoo? Totoo, bibitawan ko ang aking mahika. Bibitawan ko ang aking buhay bilang isang tao. Kung ang ibig sabihin nito ay makakasama kita sa natitirang bahagi ng aking mga araw. At ang iyong trono? Wala, ibibigay ko sa aking kapatid. Wala akong pakialam. Oh, Everett. Transformatio Pavo! Ulitin mo pagkatapos ko. Transformatio Transformatio Perpetua. Perpetua. Tapos na ba? Oo, nawala na ang aking kapangyarihan. Ako ay isang pabo na sa habang buhay, tulad mo. Isang magandang ibon sa natitirang bahagi ng ating mga araw na magkasama. Paano ang aking mga magulang? Gusto nilang malaman na ikaw ay nasa mabuti. Halika, may naisip ako. Handa na? Handa na. Binitawan ni na Prinsipe Everett at Prinsesa Ivy ang kanilang mga trono upang magsama. Si Everett ay hindi na gumawa ng isa pang orasyon at si Ivy ay hindi na bumalik sa magandang kaharian ng Eldoria. Sinasabing nadurog ang puso ng hari at reyna nang malaman ng kanilang anak ay nais ng talikuran ng kanyang mga tungkulin upang manatiling isang pabo. Ngunit pagkalipas ng panahon, tinanggap nila ang kanyang kapalaran at naging masaya para sa kanyang pag-ibig at bagong buhay. Ang kaharian ng Eldoria ay nakakita ng bagong reyna pagkatapos ng kapanganakan ng nakababatang kapatid na babae ni Ivy at pinamunuan niya ang kaharian sa karangalan ng kanyang nakakatandang kapatid na babae. Ang pagdiriwang ng pagkawala ay nagpatuloy bawat taon sa araw ng pagkawala ni Ivy. Hindi na sa paghahanap sa kanya ngunit upang ipagdiwang ang kanyang kaligayahan.